Hi guys! Good morning and welcome back to our channel! Napakainit na! Grabe, hindi na heater ang pinapaandar namin sa sasakyan. Aircon na. Kasi nga kanina, malamig-lamig pa kaya ganito yung suot ko. Pero ngayon ay plus 4 na. Ayan, ang tindi ng sikat ng araw. Ayan o, diba? Tirik na tirik yung araw. So, napakaganda ng weather. Minus 26 kahapon, minus 27. Biglang jump ngayon, plus 4 na. 6 ka kanina eh. Tapos yan guys, so nakikita nyo, tunaw na yung mga yelo. May basa na yung daan. And yun nga, mas delikado nga lang kasi nga, di ba, very slippery na. Kapag inapakan mo yung ice, hindi na siyang malambot. Ayan, parang bloke na ng yelo talaga kung aapakan. And very dangerous. So, ayan, no? Grabe. So, yung weather namin ngayong week, guys, is napakaganda na. Yes. Alvin nanonood nga ng vlogs, mga vlogger na taga Ontario and Montreal. Nakita ko lang yung post niyo, no, ni Ina. Nag-post siya. Grabe pa yung snow sa Toronto. So, kami mainit na. Yan, kabilang side to ng Canada eh. So, ayan, no? Plus 6, plus 5, plus 9 sa Sunday and Monday. Grabe. Ayan o, tingnan nyo yung change guys from kahapon o, plus 21. Bumaliktad yung mundo eh, no? Wala kaming snowstorm dito guys. Hindi kami nalubog ng snow. So ito lang yun. Tsaka parang, meron bang snowstorm din dito sa Calgary? Meron din baby, meron. Hindi mo lang naabutan siguro during work. Sa Toronto, last year, naalala ko kasi yung tita ko, umuwi ng tapos nagpala-pala pa sila doon. Nagpala-pala pa siya. Tapos itong year na naman. Siyempre, bawat parte ng Canada, iba-iba yung nararanasan. Although, siyempre dito, malamig din. Kahapon nga, minus 27. Pero, ang bilis, diba? Sudden change talaga ng weather ngayon. And, napakaganda lumabas ngayon. So, very positive. Nakaka-happy talaga ng pakiramdam kapag, ayan na, better na yung weather, tas may sun, tas makakagalaw ka na kasi kapag gloomy, malamig, ayaw mo na talagang gumalaw, ayaw mo pang maligaw. So ayan o, plus 5 na ngayon, so naka-aircon na nga tayo. Taas na ng pataas yung temperature. Init na rin kasi. Ayan, so sa mga ibang lugar ba sa Canada, kamusta ang weather ninyo? So hopefully, yun na yung huling bugso no ng lamig. Sana wala nang cycle. Syempre February pa lang, alam niyo naman pag Calgary, kahit May or June pa raw yan. Minsan nagkakaano pa dito, snow. Pero hopefully, tama na muna yun kasi diba, sunod-sunod na yung mga minus 20 nun. So ngayon, enjoy na muna natin yung positive na weather. Naalala ko last year, ang snow umabot pa ng hanggang April. Yan, April. Pero so, na lang yun, parang light na lang na snow yun. So ngayon, I think, sana wala nang forecast ng snow dito sa Calgary. But we will see, update na lang din namin kayo. And ngayon pala ay papunta na naman kami sa family doctor. Yes. Kasi naalala nyo yung last time, di ba nagpa-laboratory kami. So kinuhaan kami ng dugo ni Alvin and nagpa-urinalysis plus ECG. So ang nangyayari kasi dito, hindi sa'yo isinisend. Although pwede mo ma-access sa portal mo yung My Health Alberta. Pero direkta talaga siya isasubmit din sa clinic, sa family doctor, and ipapatawag ka ng clinic kapag may nakitang abnormality, hindi okay na results, and then kailangan remedyohan, kailangan resetahan ng medicines or kung ano man. So, nangyari between the two of us, si Alwin ang pinatawag ng aming family doctor. Iisa lang naman yung family doctor namin. And si Alwin ang may appointment ngayon. For sure, ko yan yung sa sugar. Sugar and cholesterol yan. But we will see, update namin kayo. So, sila na yung nagtanong kung kailan yung availability and binook na yung appointment. Yan kung kailan pwede makapunta sa doktor. At least ngayon, hindi kami walk-in kasi appointment talaga ito. And malalaman natin, no? Kasi for sure, may abnormality yun. Kasi ako, hindi pinatawag. And na-access ko sa My Health portal ko yung results ko. So, okay naman ang aking sugar, cholesterol, triglycerides, yung sa, sa tonsil, kung ano man, yung mini-measure, diba? Kung meron tayong hypothyroidism, whatever. So, okay naman ang mga levels nun, so far. And, yun, si Alwin ang
tingnan natin kung ano yung sasabihin ng doctor. Pero kasi talaga, ongoing na rin yung meds niya for diabetes. Pero hindi naman siya for high blood. So, feel ko sa cholesterol, sa kinakain din yan. Dahil hindi tag-exercise to si Alvin. And mostly fatty foods ang nakakain. So, galing yun. Pero ang galing din dito, no? Isipin mo, ako, tinawagan talaga ako nung doctor. Nung ano natin, no? Na kailangan mo pumunta, kailangan ka available. Kasi nga, siguro nga meron sasabihin sa... Yes. And yung laboratory resulta, dumating agad yun sa family doctor namin. In 2 to 3 days, yun daw yung timeline. And then, papatawag ka na. Yan. And then, schedule na lang kayo ng appointment. So, malapit lang din ulit naman yung aming family doctor. Diyan siya sa Chinook. Yan, yung walk-in clinic doon. And yes, update namin kayo in a moment. So, yan guys, kakatapos lang natin sa doctor. And tama nga tayo. Ayan, pina-continue ang meds niya sa sugar and then sa cholesterol. Dahil medyo mataas. And hindi lang isa siya per day na metformin, dinagdagan na. So, ano na ngayon, Alvin? Health is wealth. Kailangan mo na maging conscious talaga sa kinakain mo dahil hindi ka na bata. Ganun pag tumatanda na rin lalo. So, yung appetite mo nung iyong kabataan pa, feeling mo healthy ka, ay hindi na nakaka-adapt yung katawan mo kasi, yan nga, di ba, syempre, tumatanda tayo, hindi na ganun yung functioning ng ating body katulad ngayon. So, dapat, alam mo na yung gagawin mo, exercise, diet. And then diet. Ayan. Kasi, dinagdagan pa yung dose nung sa sugar niya, metformin. And, ayun, sa cholesterol, isang beses lang. Alam niyo kanina nang sinasabi yung doc yun. Alam niyo, siyempre yung parang natakot ka. Dapat matakot ka talaga kasi bata pa yung anak mo. Ayan. Iba-iba yung feeling pala talaga pag... kung papabayaan mo yung health mo, parang tuloy-tuloy na lang yan mag-shoot up yung sugar mo. So, yung father ko rin pala, diabetic yun. So, hindi na rin na-control kasi pasaway. And kailangan mag-insulin pa noon. Pero, syempre, alam nyo naman sa Philippines, hindi agad-agad yun mako-comply, lalo na kung ganun kamahal ang insulin. So, ngayon, binibigyan pa ng chance si Alvin. Yan, bago ka iangat sa panibagong level ng insulin. Huwag naman sana tayo umabot doon, no? Sana. Kaya, mag-exercise ka na. So, maganda na yung weather. Try mo kayang mag-jogging. Ayan, no? Ang ganda na ng weather. So, dapat, ano talaga, alagaan mo yung health mo. Kasi, ano pa yung pinunta natin sa Canada kung ganyan ka. Diba? Hindi ka healthy, hindi ka makakatrabaho. Sabi ko nga, bata pa si Zion, ganyan ka na. Kaya dapat, yan. Ano lang siguro, yun nga, minado naman ako sa sugar talaga. Kaya, yun nga, sabi nga. Matakaw si Alvin sa, sa iced tea, matatamis talaga. Ako ang hindi ako mahilig. Minsan, gusto kong pigilan, pero, what? Ay, ngayon, dapat reminded yun ka. Talaga. So, medyo kinabahan talaga ako kanina. Dapat yan. Kasi magka-cut ka rin ng sugar kasi sugary din ang rice. Oo nga. Diba? Cut ka ng rice. Yeah. So, kahit sa Pinoy ay rice is life, yun yung kailangan mo bawasan. And then, kung pwede pa nga brown rice, kung ano pang black rice, na dapat iba healthy. Talaga brown rice, diba? Ikaw yung ayaw eh. So, Oh. kailangan mo na mag-adjust. Hindi na masasarap ang iyong food. So, okay lang yun. Kung gusto mong mabuhay ng matagal at mas mahaba. And maganda, na-check talaga siya dito. Dahil aside sa pagdadagdag ng gamot ng metformin nga, ng dosage, ay meron pa siyang ultrasound. Yan, para mas ma-check pa yung functioning ng organs. So, nagpa-schedule na rin kami kanina. Napakabilis nung pag-schedule dito, no? Tumawag lang kami. Tapos, ano yung available date. Ayan, syempre, ang pinili na lang namin is Saturday. Pero next week pa. So, yun yung, next na gagawin. Papa-ultrasound. So, yun din ha. Yung ultrasound dito ay libre. Pag-pray din natin na sana nga yung result ay... maganda naman. Otherwise, ayan ako, organs mo na yan na makikita.
So, iba pa kasi syempre yung result sa blood. Ito naman, ultrasound. So, titingnan natin yung functioning sa may abdomen mo. Kung ano pa ba ang masasabi at makikita. Hanggang ngayon, yung alam mo yun, yung kaba ko nandoon. Parang, ganun talaga siguro, no? Doon tayo matatauhan pagka, kapag nandyan na yung problema, nandyan na yung sakit. Ay, naku. So, dapat, galaw-galaw. Exercise. Ayan. So anyway, kailangan lang talaga magbagong buhay ni Alvin. So dapat sabayan ko din. Dapat. Inaantay kita mag-exercise din. Niyayaya kita mag-treadmill. Yeah. So ngayon gagamitin na natin ulit. Ginawang tampakan kasi ng laruan ni Zion. So ngayon, siguro mamaya start na ako. Dapat, kahit pa konti-konti kasi hindi naman biglaan dapat yan. Kapag mabilis mong ginawa, tas mabilis lang din aayaw ka dyan sa practice na yan. So check your health. And yan, thank you din talaga sa healthcare dito sa Canada. Walang bayad. And walang bayad. Even yung ultrasound, diba? Tinanong mo kanina. Tinanong ko. Basta may coverage ka Alberta Health, which is updated naman kami. Kinuha lang yung number ng Alberta Healthcare namin. And that's it. Nakabook na kami ng ultrasound. So last time din, nakabook na rin ako sa kidney ko naman. Nagpa-ultrasound din ako ng kidney. Dahil before, sa Philippines pa naman, meron akong kidney stone. So, gusto ko lang malaman kung nag-recur ba siya or hindi. So, buti na lang, ayun, clear na yung stones ko. And healthy yung kidney ko. So, hopefully, kapag nag-ultrasound si Alvin yan sa abdomen, ayan, clear din ang kanyang abdomen. Walang negative or kung anong nakakabahalang karamdaman. Sana. Yan. Anyway, andito nga pala kami sa Bottle Depot. Tapon mo na basura. Oo, very quick lang kasi puno na rin ang aming mga bote-bote and cans. So, nakadalawang supot kami ng black trash bag. So, si Alvin na lang yung bababa at tulog na naman si Zion dito. Ayan. So, sa dalawang punong trash bags, iniisip ko magkano yan? $15. Siguro mga ganun. Ganyan. 15. Alright, nandito na si Alvin. Nakamagkano ka? Wala mo. 15, 20? Maliit. 16.90. Wow, pwede na. Nandiyan sa bracket na yan. Yan, nagtapon lang ng basura. Yeah. Yan, pero kasi bayad naman namin yan. Kasama siya sa... na yan sa bibilin mo na bote. Oo, in deposit for the bottles. Yan yung sa mga milk ni Zion. Yung mga Coke in can, which is bawal na ngayon. Wala na. Bawal na yan. So next time, wala nang ganyang kalaki dahil hindi na tayo bibili ng ganyang Coke na lang in can. siguro gatas na Zion. Water, yeah. Ayun, marami rin namang water doon. Oo. Hindi naman lahat yun soft drinks. Almost $17 din. Nakulangan lang tayo ng isa para sa 10 cents. Yeah. So, uuwi na kami, guys. Ayan, and asikaso na natin ang dapat asikasuhin. And dapat mag-start na si Alvin ngayon ng exercise. So, anyway, uwi muna tayo, guys. Uwi na muna, guys. And then, nandito na nga pala yung gamot na nakuha namin sa pharmacy. Buti na lang din ay covered pa rin ng ating insurance. So, anong tawag doon? May brand ba yung metformin mo? Or hindi ko napansin. Generic lang? Ayan, so... Ilang piraso yun? Good for 3 months. Yun nga pala, ang ano rin sa akin, every 3 months dapat pa-check ako ng blood para na ma-monitor natin kung may pagbabago. Nabigay na rin sa kanya agad yung request. Yeah. So, gagamitin na lang after 3 months. Ang maganda, at least hindi ka na babalik para manghingi lang ng request. So, ano nga, February, March, April, May. So, May ulit. May dapat mapaschedule yung laboratory ulit. And sana may improvement na. Sana. Well, siyempre, ano na tayo? Magiging na tayo sa... Sabi na rin yan last year eh. Hindi, kasi parang dati kasi parang okay kasi pa. Hindi pa naman ako kasi ganun talaga dati. Border lang. Ngayon medyo tumaas na. Tumaas. And pinagdoble pa siya. And aminado din naman kasi ako, guys, talaga. Na parang itong mga nakaraan, let's say nitong last year, medyo lumakas talaga ako sa soft drinks talaga. Kanin din. Kanin. Yun yung mahirap. So, dapat din talaga ay bawas-bawas sa rice. Yung mom ko nag-exercise yun, nagbabawas din ng rice. So, kapag talaga na-accept mo yung edad mo, ay hindi ka na bumabata, ayan, kailangan ng mag-catch up and may gawin. Yan, para sa ikabubuti ng health. Alright. Siguro, ngayon ako na. Ayaw hindi ako magsasalita tapos baka sabihin nyo. So, basta dapat constant reminder kasi hindi rin to talaga compliant si Alvin pagdating sa health. So, minado talaga. Ngayon lang. Medyo napabayaan ko talaga sa sarili.
Pero at least nga, di ba, nakikita natin. Kasi ano lang yun, regular check-up sa doktor. Kaya importante din talaga yung pa-check up. O kung nahuli siyang pa-check up, kung sabihin niya na, ay, wag na lang ngayon, next year na lang, o next year, ganyan, hindi siya natitreat ngayon. Kasi ako guys, sa totoo lang, sa Pilipinas, never talaga ako nagpa-check up. Dito na lang sa Canada, nung dumating kami ni Emma, yun, nagpa-check up agad kami. Tapos, yun nga. Iba kasi yung mga Pilipino din, or kung tayong tao, yung pag-feel natin, wala tayong nararamdaman, okay tayo, gano'n, hindi tayo papacheck up. So, kami, nagpapacheck up. Basta yung regular lang, malaman mo ano bang kailangan i-adjust, i-take, or baguhin sa lifestyle, di ba? So, at least na ko-correct na natin habang maaga. Kasi yun din yung naging problema sa mom ko talaga. Never talaga siya nagpa-check up. Hanggang sa may naramdaman na lang siya, saka which lang is niya huli naisip na, oo. And stage 4 na agad. Yun nga, sobrang bilis. Stage 4 agad nung nalaman niya. Namin pala, nalaman namin. Ayun, so wag mo na antayin. Yan nga, kaya nga. Hanggat pa rin kung ngayon, siguro naman, kung may makita mo siguro sa akin, kaya pa ng gamot, sana. Kasi ang mga Pinoy, feel ko talaga sa Pinoy lifestyle, diabetes kasi nga makanin, and then cholesterol nga dahil maprito, ma-oily yung food. Ano rin ba ang maalat? No? Oo, syempre sa high blood naman yan, although hindi siya high blood, maganda yung blood pressure niya, pero going there na rin kapag alam mo yun, nag-i-age tayo. Ayan. Pero lahi din namin ng ang high blood. O wag mo nang kunin lahat. Hindi nga, sa totoo lang. Pero yung guys, yung sugar yun, lahi din talaga namin. Oo. Halos lahat ng karamihan ng tita ko talaga sa sugar. Oo, ayan, namana mo na. Namana. So, alam mo na ang dapat gawin. Yeah. So, yun. Guys, tinan nyo naman yung tunaw na, ang dumi ng sasakyan. And okay na pala yung mo. Okay na. Ano ba to? Fluid washer fluid? Yung pinakatangke kasi yung may, nag-leak. Tinawagan na siya ng Hyundai Precision, kung ano man yung pronunciation nyo doon. And, inayos na nila yung sa ilalim kasi nga nag-leak, diba? And walang binayaran? Wala. Yun, buti na lang covered yan sa kasa, diba? Kasi warranty. 1 year pa lang naman sa atin to eh. So, okay na, hindi na tayo maglalagay ng galon-galon na washer. Sana. Diba? Ayan gumagana na. Kasi last time, wala hangin, ubos na. Ayan. Kakalagay lang, ubos na. So, buti na lang ay naayos na rin lahat ng mga bagay-bagay ngayon. Alright. Buti na lang ang ganda rin ng weather. Tuloy-tuloy na yan hanggang next week, di ba? We'll see. Sana maaga ng summer. Tuloy-tuloy din ang mga dumi ng mga sasakyan ngayon kasi nagme-melt yung snow eh. So, maputik talaga. Yeah. So anyway, I think hanggang dito na lang muna guys. Maraming salamat na naman sa pagsama nyo sa aming vlog for today. And ito, very personal vlog lang naman to about sa health namin and pagpapacheck up ni Alvin. And yeah, we'll see you again on the next one. Peace!